Ang buhay ng isang content creator ay learning every day. Yes, education is a continuous process. So, hindi ito nangahulugan na kapag ikaw ay isang big content creator na or famous content creator, learning will not stop already. No, every day is a learning. Kasi, mamaya-maya or bawat buwan or now and then, nagkaroon ng meta updates sa newsroom na kailangan nating pag-aralan ito. Kaya ito ang aking karanasan na gusto ko lang i-share sa inyo noong nasa teaching pa ako, actual teaching duty. Wala talaga akong learning everyday sa content policies at Facebook community standards. Kasi ang panahon ko ay nakafocus ako sa pagtuturo, teaching everyday my Filipino learners. Yun, pinag-aralan ko ang aking mga paksa, world history, ang mga Philippine history, at ako ay na-assign rin sa, hindi lang sa grade 8, ganun din sa grade 12, na nagtuturo rin ako ng mga tungkol sa mga humanities or mga subject na mga social sciences. So, bagamat yan ang major ko, kailangan pa rin mag-aral ng araw-araw kasi may mga bagong updates. Ganun din, dito, nagkaroon ako ng panahon nang ako ay wala na sa teaching task. So, araw-araw ay nakikinig rin ako sa mga big content na creators. Nanood din ako ng kanilang video. Bagamat kung iba-iba ang kanilang ipinahayag, ako ay gumawa ng sariling research sa content policies at nagtatanong ako sa chat ni kay Meta AI o sa kanyang artificial intelligence robot. Mayroon kang makukuha na sagot na direct talaga mula sa kanya kapag ang mga pahayag ng iba't ibang content creators ay nagkaroon ng kaibahan. Doon ako talagang nag-base kung ano ang aking gagawin plus learning by myself these content policies. Kaya ito ang life journey of a content creator. Hindi ito nangulugan na pag nag-turn on agad tayo ng professional mode, agad tayo magkaroon ng kita or earnings. No! Pag tayo ay nag-turn on, kailangan pa natin na magpakitang gilas na tayo ay magaling o may kakayahan na maging content creators para tayo ay ma-invite sa mga tools na ito tulad ng content monetization. At pag tayo naman ay invited na, hindi lang sa content monetization, sa mga stars, bagamat yung tatlo ay gagawin ng isa sa August 31 ngayon na in one na yung sila, 3 in 1 na, no? Ang yung ads on reels, in-stream ads natin ay maging isa na lang ito sila. Kaya dapat tayo rin ay nakafocus sa paggawa ng talagang engaging content. Tulad ng tayo ay talagang parang catching, may curiosity sa mga viewers na sila ay mag-react sa ating comment section. Engaging, ibig sabihin, nakarelate ang mga audience o viewers sa atin. Kaya, yun ang una nating gawin. Hindi po totoo ayon sa karanasan ko na talagang yung mga sinasabi na ng ibang creators dyan na mag-comment ka lang, mag-iwan ka lang ng bakas, pasok ka na sa bahay ko, ako na ang bahala sa iyo. Nang sunod na araw, sunod na mga buwan, sabihin niya, mag-iwan ng bakas, mag-iwan ng footprints, comment ka lang sa comment section, si Algo na ang bahala sa iyo. Ano ba yun? Ako na ang bahala sa iyo, tapos sunod si Algo na rin ang bahala. Kaya ang talagang gawin natin, based lang ha sa mga experience ko, maaaring i-bust ninyo. Ako, kung sa totoo lang, nagkaroon lamang ako ng kita, maliit na kita, but later on, I'm just dreaming that, hoping that a little one shall become 1,000 and 1,000,000 soon. That is my dream. So, kailangan gumawa tayo ng original, organic, high quality
engaging content. Yan ang una-una na gagawin natin, hindi yung pagparami ng followers. Kasi ang mga followers na nakuha natin sa follow to follow, sa aking karanasan, only 1% ay magiging tunay na engagers. Most of them will be your fake engagers. Kasi pagkatapos ng follow to follow, count me in, ay wala nang nagaganap na next process, which is automatically or automatic engagement of the post ng dalawa na nakipag follow to follow. Kaya ang mas higit na nakabuti ay content talaga plus engagement. Yes, bagamat mga ibang content creators nagsabi na tapusin ang video, may nagsabi naman ng iba na huwag mo nang tapusin kasi only 3 seconds ang evaluation ni Meta. Ito ay maging maganda pa rin kung tapusin natin, lalo na kung ang kanyang content ay nagustuhan natin, we are interested, at ito ay talagang nakapabuti sa atin. Tapusin ang video o kahit hindi mo siya kilala, hindi mo siya pinafollow, hindi mo rin siya friends sa Facebook, na dumadaan dyan ay iyong tapusin ang kanyang video at tayo ay magkaroon ng reactions na tugma. Ang comment ay ayon sa content, hindi na good morning, hello, good night, kumusta ka. Ang layo naman, hindi man siya nagsabi na ito ang update sa buhay ko ngayon. Hindi man siya nagsabi na hello guys, hi guys. So dapat ang comment pa rin natin doon ay tugma, wasto, o ito ay relevant, appropriate sa content ng isang content creator. Huwag tayo maging out of the topic. At tandaan, mayroon ding limitation pa ikaw ay sikat na content creator. So huwag naman lahat ay lagyan mo naman ng reply o ng feedback. Piliin mo na lang yung relevant lamang. At ang ating comment dapat hindi ulit-ulit o pareho lang, duplicative. Kailangan mag-isip tayo ng ibang synonym o another way of saying that one in many ways. Like the word congratulations, ang dami naman synonym, no? You got it, you made it, you are on fire, you hit it. Okay, so that's congratulations. Bravo, so impressive, I love it. So thank you naman. Maraming synonyms. So pwede mo sabihin, I am so touched, I'm so impressed of your engagement. I really in gratitude, many thanks, tons of thanks. I greatly appreciate, my greatest gratitude to you. So many synonyms na yung maisip para hindi ka maging spammy. So ito lamang aking sharing ayon sa naging karanasan ko as a small content creator. So ito ay totoong naganap sa aking journey mula pa noong ako ay hindi naman masyadong nagbabasa ng mga content policies. Ang dami ko na mga violations sa mga nakaraan. Hanggang ngayon, mayroon pa rin.